Dahil sa epekto ng global warming, ang kalusugan ng mga tao ay matinding naapektuhan. Sasamahan pa ito ng kung paano namumuhay ang isang tao na malaking dagdag para siya ay magkasakit. Kaya ngayon para sa ating Tuklas Pinas, hindi biyahe ang matutunghayan nyo, pero isang siyensya na siguradong bubusugin ang inyong kaisipan at tutuan kayong iwasan ang dapat iwasan. Partikular sa sakit na tinatawag na arteriosclerosis, and as defined by the doctors, ito ay ang paninigas, pagkipot, paggaspang at pamamaga ng isang artery. Alam mo yung loob ng ating ugat, makinis pa dyan. Pero in arteriosclerosis, bukod pa sa tumigas at kumipot, nagiging magaspang. Pagka magaspang, there is a tendency na magkaroon ng blood clot. Tatandaan ko nung kami, as early as second year medicine ako, sinubukan kong magpatak ng isang patak ng dugo sa salamin na makinis at isang patak ng dugo sa papel biliha na magaspang. Naku, ang bilis yung mag-blood clot dun sa magaspang. Ganyan din ang mangyayari sa arteriosclerosis. Ano nga bang dahilan kung bakit nagkakaroon ng arteriosclerosis? Dahil ba ito sa lifestyle ng isang tao? Namamana ba ito? O sa kinakain ng tao? Partikular, ang mga makolesterol na pagkain? There are multiple causes. Pero palagi kong ini-emphasize na hindi kolesterol ang sanhi niyan, no? Kasi alam niyo una, alam ng mga doktor na ang arteriosclerosis ay nagsisimula sa pagkapanganak pa lang. Base sa pag-aaral, ang mga edad 14 hanggang 19 na hindi kataasan ng kolesterol ay nagkakaroon ng senyales ng arteriosclerosis. Alam mo, dalawa ang ugat natin na nagdadala ng dugo. Isang artery at saka isang vein. Yung pangatlong ugat, ang dala nun ay kuryente. No? Okay. Alam ng mga doktor at alam din ng mga tao na tayo kumukuha ng dugo doon sa vein. Kung ano ang amount ng cholesterol sa vein, ganyan din ang amount ng cholesterol sa artery. Pero bakit artery lang ang nagkaka-arteriosclerosis? Bakit artery lang? Bakit hindi vein? Ay kasi hindi nga yun ang sanhi eh. Malinaw na hindi kolesterol ang sanhi ng sakit na ito. Kaya sabi ng ating eksperto, bakit hindi tutukan ang iba pang dahilan kung bakit nagkakaroon ng arteriosclerosis ang isang tao? Number 1, nutrient deficiency. Pag sinabing nutrient sa amin, ibig sabihin vitamins, antioxidant. Yung antioxidant kasi, mayroong nutrient na antioxidant, mayroong non-nutrient. Basta tinutukoy ko dito, nutrient na natural. No. Number 2, another one is minerals. Yan ay considered as nutrient. Ang kakulangan sa bitamina, isa ito sa malaking dahilan kung bakit nagkakaroon ng arteriosclerosis. Maging ang ating nalalanghap sa ating kapaligiran katulad ng lead at usok mula sa sasakyan ay isa ring kadahilanan kung bakit makukuha ang ganitong sakit. Pati ang inaakala nating masisigla dahil kumpleto sa food supplements o ang mga physically fit persons ay tinatamaan pa rin ng arteriosclerosis dahil din sa kanila ay classified as nutritionally deficient. Ngunit paano nga ba ito maiiwasan at ginagamot? So, number 1, yung primary prevention, it is educating them. No. Pero pag kaya na dumating sa akin na mayroon ng problema sa ugat, I have to do cardiovascular chelation. No. Itong cardiovascular chelation, may maraming phases. Number 1, we have to do detoxification. Dinidetoxify namin ang katawan. Meron kaming iron cleanser. Ang pangalawa, nilalagyan nga natin ng chelation. Ang common denominator yan yung ADTA.
Yan ang humahatak ng mga toxic minerals and chemicals. Ilalabas yan sa wili. Pagkatapos, since ang arteriosclerosis may infection, meron tayong precision nerve yung nakasabit doon na may ilaw. Dapat pati natin yung mercurio sa loob ng katawan. And then of course, the last is, you have to also detoxify the mind. Alam mo yung those who harbor grudges, deep anger, mga resentment, mahirap gumaling. Kaya tinuturuan namin, you have to detoxify your mind, you have to be forgiving and prayerful. Kung may kinakainisan ka, kinakagalitan ka, buhay ka, maski ba yung Marjorie, sabihin mo na I'm forgiving you now, brother or sister. It's healing. Ang kaalaman ay dapat pangalagaan dahil ito ang susi upang makaiwas sa kung anumang masama ang maaaring mangyari. Sa panahon ngayon, habang nasisira ang inang kalikasan, unti-unti ring naapektuhan ang kalusugan ng bawat nilalang. Kaya tayo ay matuto at maging kaisa sa pagbabago na may ayos ang buhay nang malaya sa sakit at disgrasya.